So, ayun, isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Ngayong araw is January 8, 2024. So, ayun, may isang linggo nang lumipas simula nung dumaan or dumating yung taong 2024. Panalangin ko is na may mga natutunan tayo sa mga nagdaang topic natin or talakayan natin or lumawak yung relasyon natin kay God. And ngayong araw is dadako tayo sa panibagong topic or sa Bible verse ng ating devotion. Pero ngayon is papatuloy natin yung nasimulan nating series na Spiritual Hunger for God. Kumbaga, gutom tayo sa mga spiritual pagdating sa mga spirit kay God sa mga salita niya. Ayun, di ba? Nagpe-pray sa pagpa-fasting. So, ngayon is dadako tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin yung araw is Luke chapter 18 verse 1 to 11. Ano ba yung sabi dito? And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man, and there was a widow in the city who kept coming to him saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself, true, I neither fear God nor respect man. Yet, because this widow keep bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by continual coming. And the Lord said, hear what the unrighteous God say, and will not God give justice to his elect who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of the Man will he find the earth. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up in the temple to pray, one a priest and the other tax collector. The priest standing by himself prayed, thus, God, I thank you that I'm not like honor men, distorted and just a Lutheran, or even like this tax collector. So, ayun yung ating Bible verse para lumawak or maintindihan natin or ma-explain natin yung gustong ipahayag dito. Lumako tayo sa ating teaching. Ang unang teaching natin is Jesus want us to pray persistently. Kaya diba sa gaya sa nabasa natin Bible verse, gusto ng Panginoong Jesucristo na kumbaga ano tayo persistent, kumbaga ano yun, yung nagpapatuloy natin, hindi tayo tumitigil sa pagpapanalangin na sa Kanya, pag-uusap natin sa Kanya. Kailangan, kumbaga may commitment tayo. Yung hindi tayo tumitigil, hindi tayo nawawala ng oras sa Kanya. Kumbaga, araw-araw, minuto, kaya nagpipray tayo. So, number 2, it is attack the gates of heaven. Kumbaga, yung attack na sinasabi dito, hindi yung attack na masama or yung negative. Kumbaga, yung sinasabi yung attack sa gate of heaven. Kailangan natin atakihin natin yung katahanan niya, yung gate niya, yung pintuan or yung gate na pupunta dun sa tahanan niya. Atakihin natin lagi yung mga dapat tayo para kumbaga may matukuha rin tayo ng mga benefits doon ng mga word of God, lalawak ang relasyon natin. Sa pangatlo naman, God is our Father in heaven. Si God yung Father natin sa heaven. Hindi naman tayo kumikilala ng ibang Father. Kung sa mundo na to, ang Father natin is yung tatay natin. Sa taas naman, o yung pinaka-Father. So, ayan, dadako naman tayo sa ating application. Ang una sa application natin is pray and pray until God answer. Yung kumbaga, dasal lang tayo ng dasal. Huwag tayong tumigil dun sa pag-usap or dun sa pananalangin natin kay God para madinig niya yung panalangin natin. Kasi, kumbaga, kung isang beses mo lang wala kang commitment or hindi ka talaga sure dun sa or hindi ka sigurado dun sa papipray mo sa Kanya, hindi niya papansinin yan. Siguro papansinin niya, pero isipin na natin yung kumbaga pangungulit natin sa Kanya, yung pag-pray natin sa Kanya.
tayo yung ano, parang mangingibabaw tayo dun sa kanya. Kasi, kumbaga matatandaan niya yung pangalan natin eh. Kasi, ikaw ba lang paulit-ulit mong ulitin, di ba? Pero din yung pagmamahal, na more na paulit-ulit mo siyang inaano, hindi lang lalago yung relasyon mo sa kanya, kundi yung mas lalalim pa yung pag-uusap mo sa kanya. And mas bibigyan ka ng tugon ng Panginoon. Sa pangalawa, form a prayer. Form a prayer habit. Gawin natin habit yung pagiging prayer eh. Diba? Kagaya ng mga habit natin na kain ng kain sa gabi. Diba? Ano yan eh, pag paulit-ulit mong ginagawa yan, tatatak na yun sa buhay mo. Mahahanap-hanapin mo yun. Kaya, mas maganda yung pagpipray is, simulan na natin, gawin na natin to araw-araw para habang tumatagal yung panahon, mas masasanay tayo. Kumbaga yung, ito, unang araw parang at least parang medyo tatamarin ka para. Pero kapag ano naman eh, pag paulit-ulit mo sinanay mo sa sarili mo, makakasanay maging habit mo na yan. Ayun yung maganda doon. Tapos sa number 3, trust our Father in Heaven. Ayun, di ba? Pagkatiwalaan lang natin yung Father natin dito sa heaven na yan or sa langit na yan. Kasi, kumbaga sa lahat naman yun, lang yung mapagkakatiwalaan mo ng lubos. Yung tiwalang hindi sa, yung pagkakatiwala mo na hindi niya sasayangan o hindi kanya bibigyan. Kung ano nga di ba? Sa, dito nga sa mundo, binibigay mo yung tiwala mo sa mga kaibigan mo. What's more, kung sa kay God mo nabigay yung tiwala natin, di ba? Ayun yung sarap nun. Ayun yung hindi ka bibiguin, hindi ka masasaktan. Bigyan mo yung tiwala sa kanya, gaya nung nagbibigyan niya ng tiwala sa atin. Kasi kahit naman napakasalanan natin eh, grabe pa rin yung pagtitiwala binibigyan niya sa atin. Isipin natin, dami na nating pagkakamali, dami na nating mga ginawang kasalanan sa kanya. Pero hindi pa rin wala yung pagtiwala niya sa atin. Binibigyan niya pa rin tayo ng mga opportunity, ng mga pagpapatawad. Kaya mas maganda, ibalik natin sa kanya yun. Kasi iba yung power ni God or iba yung binibigay sa atin ni God sa binibigay na natin nakuha sa atin sa iba. So, ayun sa ating discussion. Why should we be persistent in prayer? So, bakit natin kailangan persistent tayo sa prayer? Kumbaga, para dulugin tayo ng Panginoon. Diba, matandaan yung pangalan natin eh. Diba? Diba yung ano nga, sa mga, yan, sa jowa na yan, pag paulit-ulit mo inuulit, yan, masasanay na mga prop, yan, pag inulit mo, inis na yan, yan, dito lang. Yung sa mga, kay God, kaya magiging persistent tayo sa prayer para mas lumalit yung mga pangungusap natin sa Kanya. So, ayun, natapos na tayo sa ating talakayan sa araw na to and may natutunan kayo sa inyong panonood and sana manood kayo. Yan lang. God bless.